Rosalie, anong suporta ang tiniyak ng mga kongresista para sa Kalayaan 16? Ela, mas mataas na alokasyon sa national budget para sa munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan. Kabilang na ang sektor ng infrastruktura at social services na nagkakahalaga ng 462 million pesos para sa taong 2027. Gayun din ang pagsusulong na maipasa mga panukalang batas para sa West Philippine Sea gaya ng West Philippine Sea Education Bill at ang pagkakaroon ng National West Philippine Sea Victory Day tuwing July 12 kung kailan nanalo ang Pilipinas laban sa China sa 2016 Arbitral Award. Yan ang ilan sa suportang tiniyak ng Akbayan Party List Representatives sa Kalayaan 16. Ang Kalayaan 16 ay ang 16 na opisyal ng munisipalidad ng Kalayaan na pinagbawalan ng China na makapasok sa kanilang bansa, gayon din sa Hong Kong at Macau. Ito ay matapos ang ipinasa nilang resolusyon na nagdedeklarang persona non grata sa Chinese Ambassador to the Philippines, Jiang Quan, dahil sa intimidation laban sa Philippine maritime officials. Kasabay nito, kinilala rin ng Akbayan Party at Atin Ito Coalition ang Kalayaan 16. Ilan sa 16 na opisyal ng Kalayaan Municipality ang nakarating sa Manila para sa tribute ceremony. Kabilang na sina Kalayaan Municipality Vice Mayor Maurice Philip o MP Albaida at Councilor Francis Polison. Bago ito, inihain ng Akbayan Party List ang House Resolution number 780 para i-commend ang 16 na local government officials ng Kalayaan Municipality at kilalanin ng mga mamayan ng Kalayaan bilang Outstanding Filipinos of 2026. Bunso nito ng kanilang kagitingan na harapin ang agresyon at intimidasyon ng People's Republic of China. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.